Isang napakagandang madre si Rhea at kilala sa kanilang probinsya bilang huwara ng kabutihan at sakripisyo. Lumaki siya sa hirap at piniling ialay ang buhay sa Diyos matapos mamatay ang kanyang mga magulang. Para sa kanya, ang pagiging madre ang tanging paraan para magkaroon ng saysay ang kanyang buhay. Isang araw, ipinadala siya sa isang liblib na baryo upang tumulong sa mga mahihirap. Doon niya nakilala si Daniel, isang simpleng magsasaka, masipag, mapagmahal sa pamilya at may busilak na puso. Mainit ang sikat ng araw na yon. Tila ba sinasabayan ang kabang unti-unting sumisibol sa dibdib ni Rhea. Mahigpit niyang hawak ang maliit niyang bag habang bumababa siya mula sa lumang jeep na naghatid sa kanya sa liblib na baryong kanyang paglilingkuran. Sa paligid ay puro luntian, mga palayan na sumasayaw sa hangin, mga punong kahoy na tila tahimik na nagbabantay sa katahimikan ng lugar, at ilang kabahayan na yari sa kahoy at pawid. Napabuntong hininga si Rhea. Ito na, mahinang bulong ni Rhea sa sarili. Magandang araw po, sister! Sigaw ng batang-bata. Napalingon si Rhea sa tinig na yon. Isang batang babae ang papalapit sa kanya. May ngiti sa labi at may hawak na basket ng mga gulay. Magandang araw din, sagot ni Rhea, bahagyang yumuko bilang pagbate. Ikaw bang magsasabi kung saan ang maliit na kapilya dito? Opo, ako po si Liza. Masiglang tugon ng bata. Doon po sa dulo, malapit sa malaking mangga. Ihatid ko po kayo. Ngumiti si Rhea. Salamat, Liza. Habang naglalakad sila, napansin ni Rhea ang bawat detalye sa paligid. Ang mga batang naglalaro sa putikan, ang matatandang nakaupo sa labas ng bahay at ang ilang kalalakihang abala sa bukid. Pagdating nila sa kapilya, napansin agad ni Rhea ang simpleng estruktura nito. Maliit, gawa sa kahoy at may ilang bangkong medyo luma na. Ngunit sa kabila ng pagiging payak nito, may kakaibang kapayapaan na agad niyang naramdaman. Dito po kayo, sister, sabi ni Liza. Maraming salamat, tugon ni Rhea. Pwede mo bang sabihin sa mga tao na nandito na ako? Gusto ko silang makilala. Opo, sasabihin ko po kay Kuya Daniel. Sigaw ni Liza. Napatingin si Rhea. Kuya Daniel? Opo, siya po yung tumutulong sa lahat dito. Mabait po siya. Masiglang sagot ng bata bago tumakbo palayo. Napangiti si Rhea. Mabuti naman, bulong ni Rhea. Ilang sandali pa lamang ang lumipas ay nagsimulang dumating ang mga tao. Isa-isa silang pumapasok sa kapilya. May mga matatanda, kababaihan at ilang kalalakihan. Nahihiya ngunit may paggalang ang kanilang mga tingin kay Rhea. Magandang araw po sa inyong lahat, bati ni Rhea na nakatayo sa harap. Ako po si Sister Rhea. Ipinadala ako dito upang tumulong sa inyo. Sa anumang paraan na kaya ko. Magandang araw din po, sister. Napalingon si Rhea at doon niya siya unang nakita. Isang lalaki ang papasok sa kapilya. May suot na simpleng damit na halatang galing sa bukid. May konting putik pa sa laylayan ng pantalon. Ngunit kahit ganoon ay taglay pa rin itong kagwapuhan. Pasensya na po kung nahuli ako. Dugtong ni Daniel. May naayos lang po sa bukid. Okay lang, sagot ni Rhea. Bahagyang natigilan ngunit agad bumawi. Kayo po ba si Daniel? Ngumiti si Daniel na bahagyang nahihiya. Opo, ako po si Daniel. At ngumiti si Daniel na tiningnan si Rhea na hindi maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Salamat po sa pagtulong sa baryo. Narinig ko po mula kay Liza na malaking na itutulong niyo dito. Napakamot si Daniel sa batok, tila nahihiya sa papuri. Wala po yun, sister. Ginagawa ko lang po ang kaya ko. Lahat naman po kami dito nagtutulungan. Tumango si Rhea. Maganda yon. Lumapit si Daniel ng bahagya. Kung may kailangan po kayo, sister, huwag po kayong magatubiling sabihin. Tutulungan ko po kayo. Salamat, sagot ni Rhea. Habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, napansin ni Rhea na marespeto si Daniel.
Samantala si Daniel naman ay hindi maiwasang mapansin ang kakaibang ganda ni Rhea. Matagal na po ba kayong madre? Tanong ni Daniel, maingat ang tono. Matagal na rin, sagot ni Rhea. Simula nang mawala mga magulang ko. Pasensya na po. Agad na tugon ni Daniel. Okay lang, ngumiti si Rhea. Ngunit halatang may kirot sa likod ng ngiting yon. Doon ko po nakitang dahilan kung bakit ko piniling landas na to. Tumango si Daniel. Minsan po sa sakit natin, nakikita ang purpose natin. Napatingin si Rhea sa kanya. Tama ka. Lumipas ang oras na parang hindi nila namamalayan. Naging magaan ang usapan tungkol sa baryo, sa mga tao, sa mga pangangailangan nila. Ikinuwento ni Daniel ang hirap ng mga magsasaka, ang kakulangan sa gamot, at ang pangangailangan ng mga bata sa edukasyon. Nakikinig si Rhea ng buong puso. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Pangako ni Rhea. Alam ko po. Sagot ni Daniel. Kita naman po sa inyo. Biglang tumakbo si Liza papasok muli. Sister, Kuya Daniel, may kailangan po sa kabilang bahay. May sakit daw po si Aling Marta. Agad nagbagong ekspresyon ni Daniel. Tara po, sabi ni Daniel kay Rhea. Pupunta tayo doon. Tumango si Rhea. Sige. Magkasabay silang naglakad palabas ng kapilya. Habang naglalakad sa makitid na daan, napansin ni Rhea ang paraan ng pag-alalay ni Daniel. Lagi siyang bahagyang nauuna. Sinisigurong ligtas ang daraanan. Minsan ay inaabot ang kamay kung madulas ang lupa. Sanay ka na dito, sabi ni Rhea. Lumaki po ako dito. Sagot ni Daniel. Ito na po ang buhay ko. Napangiti si Rhea. Pagdating nila sa bahay ni Aling Marta, agad silang kumilos. Si Rhea ay tumulong sa pag-aalaga habang si Daniel naman ay naghanda ng mga kailangan. Tubig, halamang gamot at kung ano-ano pa. Habang abala sila, hindi maiwasang mapansin ni Rhea kung gaano kabuti si Daniel. Lumipas sa mga buwan at unti-unti nang nasanay si Rhea sa baryo. Marami na rin siyang nakilala. Higit sa lahat ay gustong-gusto siya ng mga taong nasa baryo. Pero ang hindi namamalayan ni Rhea ay napapalapit na siya ng sobra kay Daniel. Isang umaga, nasa maliit na hardin sa likod ng kapilya si Rhea, nagdidilig ng mga halaman. Sister, maaga ka na naman. Napahinto si Rhea. Kahit hindi siya lumingon, kilala na niya ang tinig na yon. Sanay na ako, sagot ni Rhea habang patuloy sa pagdidilig. Lumapit si Daniel, may dalang isang maliit na basket ng sariwang gulay. May dala po akong gulay, galing sa bukid, para sa inyo. Napalingon si Rhea at bahagyang ngumiti. Hindi mo na kailangang mag-abala, Daniel. Hindi po abala yon. Sagot agad ni Daniel. Hindi na sumagot si Rhea. Kinakabahan naman si Daniel. Ilalagay ko na lang po dito. Dugtong ni Daniel, inilapag ang basket sa tabi. Salamat. Habang siya'y nagdidilig, napansin ni Daniel na bahagyang nadulas ang paa ni Rhea sa basa na lupa. Agad siyang lumapit at hinawakan ang braso nito. Ingat, sister. Nag-aalalang sabi ni Daniel. Napatingin si Rhea sa kanya. Ramdam niya ang init ng kamay ni Daniel sa kanyang balat. Sa isang iglap, tila bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ngunit agad siyang umurong. Ayos lang ako. Mabilis na sabi ni Rhea at bahagyang inilayo ang sarili. Napansin niyo ni Daniel, ngunit hindi siya nagsalita. Sanay na siya. Ganito palagi. Sa tuwing may sandaling nagiging malapit sila, si Rhea ang unang umiiwas. May pupuntan po ako mamaya, sabi ni Daniel, pilit binabagong usapan. May inaayos lang sa kabilang baryo. Mag-ingat ka, sagot ni Rhea, hindi tumitingin. Opo. Tugon ni Daniel na siyang lihim na napangiti. Lumipas sa mga oras at ang baryo'y muling nabuhay sa ingay ng mga tao. Nasa labas ng kapilya si Rhea. Tinuturuan ng ilang bata na magbasa. Nakaupo siya sa bangko habang nakapaligid sa kanya mga bata. Masayang nakikinig. Basahin natin to, nakangiting sabi ni Rhea. Sa di kalayuan, nakatayo si Daniel. Pinagmamasdan siya. Tahimik, ngunit puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Kuya Daniel!
Sigaw ni Liza. Tingnan mo si sister. Napangiti si Daniel. Nakikita ko. Ang galing niya, no? Dagdag pa ni Liza. Oo. Sagot ni Daniel. Hindi inaalis ang tingin kay Rhea. Sobrang galing. Parang naramdaman ni Rhea ang tingin na yon. Napatingin siya sa direksyon ni Daniel at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngunit agad niyang ibinalik ang tingin sa mga bata. Kinagabihan, nagkaroon ng maliit na salo-salo ang baryo. May okasyon, ani ng palay. Masaya ang lahat, may kantahan, tawanan at simpleng handaan. Nasa gilid si Rhea, tahimik na nakaupo. Pinagmamasdan ng kasiyahan ng mga tao. Hindi ka sasali? Tanong ni Daniel habang lumalapit. May dalang inumin. Napatingin siya. Masaya akong nanonood lang. Pwede bang umupo? Tanong ni Daniel. Tumango si Rhea. Umupo si Daniel sa tabi niya, may konting distansya. Masaya sila dahil sa'yo. Sabi ni Daniel. Hindi lang dahil sa akin. Sagot ni Rhea. Lahat tayo may ambag. Pero malaki ang sa'yo. Giit ni Daniel. Ngumiti si Rhea, ngunit hindi sumagot. Maya-maya, may batang lumapit at hinila si Daniel. Kuya, sayaw ka! Napatawa si Daniel. Ayoko nga. Napatingin si Daniel kay Rhea, parang humihingi ng tulong. Ngumiti si Rhea. Sige na, minsan lang. Napailing siya, ngunit tumayo rin. Sandali lang po ako, sabi ni Daniel. Habang pinapanood siya ni Rhea na sumasayaw kasamang mga tao, hindi niya mapigilang mapangiti. May kakaibang saya sa puso niya. Isang saya na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ngunit kasabay nito ay ang takot. Hindi to tama. Hindi to dapat. Maya-maya, bumalik si Daniel, bahagyang hinihingal. Ang kulit nila, sabi ni Daniel. Napatawa si Rhea. Halata nga. Naramdaman ni Daniel na malamig ang hangin. Tahimik siyang tumayo at kinuha ang isang manipis na shawl na nakasabit malapit sa kanila. Suotin mo, sabi ni Daniel habang iniabot yon kay Rhea. Okay lang. Please. Napatingin si Rhea sa kanya. Hindi na siya nakatanggi. Salamat. Bulong ni Rhea habang tinatanggap ang shawl. Dahan-dahang inilagay ni Daniel yon sa balikat niya. Bahagyang dumampi ang kanyang mga kamay at muli bumilis ang tibok ng puso ni Rhea. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang unang tumayo. Babalik na ako sa loob, sabi ni Rhea. Ganun ba? Mahinang tugon ni Daniel. Oh, may gagawin pa ako. Alam ni Daniel na wala, pero hindi niya pinigilan. Mag-ingat ka, sabi ni Daniel. Tumango si Rhea, ngunit hindi na lumingon habang naglalakad palayo. Sa loob ng kapilya, naupo si Rhea sa harap ng altar. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Lord, bulong ni Rhea. Ano po ba tong nararamdaman ko? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. Alam niya ang sagot, ngunit ayaw niya itong tanggapin. Samantala sa labas, nanatiling nakatayo si Daniel. Nakatingin sa direksyon kung saan nawala si Rhea. Lumipas sa mga buwan at mas lalong nagiging malapit sina Rhea at Daniel sa isa't isa. Sa tuwing pinipigilan ni Rhea ang kanyang nararamdaman ay mas lalo lamang lumalalim. Ganon din si Daniel kay Rhea. Pero parehas silang takot na aminin sa isa't isa dahil iniisip nilang may magbabago kaya minabuti nilang itago na muna. Ngunit hindi lahat ay masaya sa namumuong pagtitinginan ng dalawa. Si Meiko, ang anak ng pinakamayamang hasyendero sa lugar, ay matagal nang may lihim na pagnanasa at pagkagusto kay Daniel. Sanay siyang nakukuha ang lahat ng gusto niya. Isang araw, muling dumating si Meiko sa baryo. Tila ba sinasadya niyang ipaalam sa lahat ang kanyang presensya. Mula pa lamang sa malayo ay kapansin-pansin na ang kanyang pagdating. Ang marangyang sasakyan, ang malinis at mamahaling kasuotan at ang kumpiyansang hatid ng pagiging anak ng pinakamayamang hasyendero sa lugar. Ang mga tao sa baryo ay napatingin. Hindi naman bagong kanyang pagbisita. Nasa may bukid si Daniel nang dumating siya.
abala sa pag-aayos ng mga pananim, pawis ang noo at bahagyang maputik ang mga kamay. Hindi niya agad napansin ang sasakyang huminto sa gilid ng daan. "Daniel!" Napalingon si Daniel at doon niya nakita si Meiko. Nakangiti, kumakaway at papalapit sa kanya na tila walang iniintinding init o putik sa paligid. "Meiko," bati ni Daniel. Bahagyang nagulat ngunit agad nagbigay ng magalang na ngiti. "Napadalaw ka?" "Of course," sagot ni Meiko. Bahagyang tinataas ang laylayan ng kanyang damit upang hindi madumihan. "Miss ko na ang baryo. At ikaw?" Bahagyang natahimik si Daniel sa huling sinabi, ngunit agad siyang bumawi. "Marami pong dapat gawin dito. Hindi niyo po kailangang mag-abala." Ngumiti si Meiko, bahagyang lumapit. "Hindi ako naaabala kung ikaw ang dahilan." Sa malayo, sa ilalim ng lilim ng isang puno, nakatayo si Rhea. Nanggaling siya sa kapilya at nabadaan lamang sa bukid. Ngunit napatigil siya nang makitang eksenang yon. Hindi siya lumapit, hindi siya nagsalita. Tahimik lamang siyang nagmasid. "Ang init dito," sabi ni Meiko. Ngunit hindi halatang naiirita. Tila mas interesado siyang makasama si Daniel kaysa sa maging komportableng sarili. "Sanay na po kami," sagot ni Daniel. "Hindi ka ba napapagod?" tanong ni Meiko. Pinagmamasdan ng pawis sa noo ni Daniel. "Parte na po ng trabaho," sagot ni Daniel. Walang pag-aalinlangang inilabas ni Meiko ang isang malinis na panyo at dahan-dahang pinunasan ng pawis sa noo ni Daniel. "Hayaan mo ako," malambing na sabi ni Meiko. Natigilan si Daniel. Meiko, hindi na po." "Shh!" putol ni Meiko habang nakangiti. "Ako na." Sa malayo'y nakita yun ni Rhea na kumirot ang dibdib. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Alam niyang wala siyang karapatan. Alam niyang hindi ito dapat makaapekto sa kanya. Ngunit habang nakikita niya kung paano ngumiti si Daniel, kung paano niya hinayaang alagaan siya ni Meiko, mas nasasaktan siya. "Hindi ka pa rin nagbabago," sabi ni Meiko habang binabalik ang panyo sa kanyang bag. "Ganyan ka pa rin kasimple." "Ganun lang po talaga ako," sagot ni Daniel. "At yun ang gusto ko sa'yo." Diretsong sabi ni Meiko. Napatingin si Daniel sa kanya, bahagyang nagulat, ngunit ngumiti lamang si Meiko. "May dala akong pagkain," dugtong ni Meiko. "Pwede ba tayong kumain? Matagal na rin since huli tayong nag-usap ng maayos." "Pwede naman po," sagot ni Daniel, kahit may bahagyang pag-aalinlangan. Sa di kalayuan, napapikit sandali si Rhea. Hindi niya alam kung bakit hindi siya makaalis. Bakit hindi niya kayang iwasan ang eksenang yon. Umupo sina Meiko at Daniel sa ilalim ng isang puno. Inilatag ni Meiko ang dala niyang pagkain. Malinis, maayos at halatang pinaghandaan. "Tikman mo," sabi ni Meiko at iniaabot ang pagkain kay Daniel. "Ako mismong nagpahanda nito." "Salamat po," sagot ni Daniel. Tinanggap yon. Habang kumakain sila, hindi nawawala ang ngiti sa labi ni Meiko. Paminsan-minsan ay kinakausap niya si Daniel ng malambing. Nagtatanong tungkol sa araw nito, sa trabaho, sa buhay sa baryo. At si Daniel naman, bagamat simple ang mga sagot, ay hindi rin makatanggi sa kabaitan na ipinapakita sa kanya. "Naalala mo ba nung bata tayo?" tanong ni Meiko. "Opo," sagot ni Daniel. "Minsan po kayong pumupunta dito kasama ang pamilya niyo." "At lagi kitang hinahanap." Dagdag ni Meiko. May bahagyang lambing sa tinig. Hindi agad nakasagot si Daniel. "Hindi mo ba napansin?" tanong ni Meiko. Nakatitig kay Daniel. "Tingin ko po bata pa po tayo nun." Sagot ni Daniel. Pilit pinapaaninag ang usapan. Ngumiti si Meiko. "Pero ako, hindi ko nakalimutan." Sa malayo, unti-unting napahigpit ang hawak ni Rhea sa kanyang rosaryo. Pinipigilan niya ang sarili. Pinipilit niyang ipaalala sa sarili ang kanyang tungkulin, ang kanyang panata. Ngunit sa bawat tawa na naririnig niya mula kina Meiko at Daniel, tila ba mas lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. "Hindi to tama,"
Bulong ni Rhea sa sarili, ngunit hindi pa rin siya umaalis. Daniel, mahinang ngunit malinaw na tawag ni Meiko. Bakit po? Tugon ni Daniel. Hindi ka ba nagsasawa dito? Sa hirap, sa simpleng buhay. Tanong ni Meiko. Hindi po. Dito po ako masaya. Sagot agad ni Daniel. Paano kung may mag-alok sa'yo ng ibang buhay? Tanong ni Meiko. Nakatitig ng diretso kay Daniel. Mas maginhawa. Mas maganda. Sandaling natahimik si Daniel. Hindi po lahat ng maganda para sa akin. Sagot ni Daniel. Ngumiti si Meiko. Ngunit sa likod ng ngiting yon ay may bahagyang hamon. Paano kung ako ang mag-alok? Tanong ni Meiko. Hindi nakasagot si Daniel kaya lumapit si Meiko ng bahagya. Sanay akong nakukuha ang gusto ko. At ikaw, gusto kita. Napatingin si Daniel sa kanya. Tila naghahanap ng tamang sasabihin, ngunit walang lumabas sa kanyang bibig. Lumipas pa ang mga linggo, hindi na naging bago sa baryo ang pagdating ni Meiko. Halos linggo-linggo, minsan ay 2 beses pa sa isang linggo, dumarating ang kanyang mamahaling sasakyan sa makitid na daan. Tulad ng dati, kapansin-pansin siya, ngunit sa kabila ng lahat, iisa lang ang dahilan ng kanyang pagpunta. Si Daniel. Kuya Daniel, nandiyan na naman si Meiko. Sigaw ni Liza. Napatingin si Daniel. Hindi niya kailangang tumingin sa kalsada para malaman na totoo yon. Napabuntong hininga siya. Ngunit ilang sandali pa lamang ay naroon na si Meiko. Papalapit sa kanya habang nakangiti, parang walang kapaguran sa paulit-ulit niyang pagbisita. Hindi ka pa rin nagsasawa sa trabaho mo? Bati ni Meiko. At ikaw, hindi ka pa rin nagsasawa sa pagpunta dito. Sagot ni Daniel. May bahagyang biro sa tono, ngunit may halong pag-iingat. Ngumiti si Meiko. Hindi ako magsasawa kung ikaw ang dahilan. Sa mga sumunod na araw, ganun pa rin ang takbo ng mga pangyayari. Si Meiko, palaging nandyan, palaging may dalang pagkain, tulong o simpleng presensya. Si Daniel, magalang, maayos makitungo, ngunit may malinaw na hangganan. Hindi mo ba ako kayang pagbigyan kahit minsan? Tanong ni Meiko isang hapon habang magkasama sila sa ilalim ng puno. May mga bagay po na hindi pwedeng pilitin. Maingat na sagot ni Daniel. Sa kabilang banda, mas naging maingat si Rhea. Kung dati ay nagkakataon pa silang mag-usap ng mas matagal ni Daniel, ngayon ay mas pinipili niyang umiwas, lalo na kapag nandyan si Meiko. Ngunit kahit pilitin niya, may mga sandaling hindi may iwasan. Isang hapon, nasa likod ng kapilya si Rhea, nag-aayos ng mga gamit. Tahimik ang paligid at akala niya ay siya lang ang naroon. Rhea. Napahinto siya, dahan-dahan siyang lumingon. Daniel? Kanina ka pa? Tanong ni Daniel. Hindi. Sagot ni Rhea, kakatapos ko lang. Tumango si Daniel, ngunit hindi siya umalis. Bakit mo ako iniiwasan? Diretsong tanong ni Daniel, napayuko si Rhea. Hindi kita iniiwasan. Sagot ni Rhea, ngunit mahina ang boses. Rhea. Lumapit si Daniel ng bahagya. Hindi ako tanga. Napapikit si Rhea. Mas mabuti na to, sabi ni Rhea. Para sa lahat. Para kanino? Tanong ni Daniel. Hindi siya agad makasagot. Para sa'yo? Dugtong ni Daniel. O para sa akin? Para sa Diyos. Sagot ni Rhea. Pilit pinatatag ang sarili. Tahimik si Daniel sandali. Hindi naman ako kalaban ng Diyos. Napatingin si Rhea sa kanya. At sa sandaling yon, muli niyang nakitang katotohanan. Ang lalim ng damdamin ni Daniel at ang sarili niyang damdamin na pilit niyang itinatanggi. Daniel, please. Bulong ni Rhea. Huwag na nating pag-usapan to. Hindi ko na kayang hindi pag-usapan. Sagot ni Daniel. Lumapit siya ng konti. At ikaw, kaya mo pa ba? Tanong ni Daniel. Napahigpit ang hawak ni Rhea sa kanyang rosaryo. Hindi siya sumagot. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil alam niyang isang sagot lang
at magbabagong lahat. Hindi natin to pwedeng ituloy, sabi ni Rhea, umiiyak na. Mali to. Alam ko, sagot ni Daniel. Pero hindi rin tama na magsinungaling tayo sa sarili natin. Anong gagawin natin? Tanong ni Rhea. Napabuntong hininga si Daniel at inilabas niya ang mga salitang matagal niya nang gustong sabihin. Alam kong mali, sabi ni Daniel. Mas mahina na ngayon ang boses. Alam kong hindi itong dapat. Pero kahit anong gawin ko, ikaw pa rin. Napatitig si Rhea kay Daniel. Sa bawat araw na nakikita kita, sa bawat pagkakataong iniiwasan mo ko, mas lalo lang lumalalim, sabi ni Daniel habang papalapit ng bahagya. At hindi ko na kayang itago pa. Tumigil ka, bulong ni Rhea. Nanginginig ang boses, ngunit hindi tumigil si Daniel. Hindi ko inihingi na iwan mo ang lahat. Dugtong ni Daniel. Hindi kita pinipilit. Gusto ko lang maging totoo sa'yo at sa sarili ko. Napapikit si Rhea. Daniel, hindi mo naiintindihan. Isa akong madre. Hindi mo naiintindihan kung gaano kabigat to para sa akin. Hindi lang to basta nararamdaman. May panata ako. May pangako ko sa Diyos. Alam ko, sagot ni Daniel, at ginagalang ko yun. Kung ginagalang mo, bakit mo pa to ginagawa? Tanong ni Rhea. Dahil mahal kita, sagot agad ni Daniel. Hindi mo dapat sinasabi yan, bulong ni Rhea na nangingilid ang luha. Pero totoo, sagot ni Daniel. Hindi pwede. Hindi pwede to, Daniel. Mali to. Sabihin mo sa akin na wala kang nararamdaman. Sabihin mo at ititigil ko. Unti-unting tumulo ang luha ni Rhea. Hindi ko kaya, bulong ni Rhea. Lumapit si Daniel, ngunit huminto siya bago pa tuluyang mawala ang pagitan nila. Sapat na yon para sa akin, sabi ni Daniel sa mas malambing ang boses. Hindi sapat yun. Dahil kahit may nararamdaman ako, hindi ibig sabihin na pwede na natin tong sundin. Napayuko si Daniel. Anong gagawin ko? Paano ko pipigilan to? Hindi ko alam, sagot ni Rhea, umiiyak na. Hindi ko rin alam kung paano. Gusto kitang layuan. Gusto kong kalimutan to. Pero bakit ganito? Hindi sumagot si Daniel. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay. Parang gustong hawakan si Rhea, ngunit huminto sa ere. Hindi kita hawakan, dahil alam kong hindi dapat. Napaiyak si Rhea lalo. Pero hindi ibig sabihin nun at titigil ako sa nararamdaman ko. Daniel, please. Pakiusap ni Rhea. Hindi kita pipilitin. Pero hindi rin ako magsisinungaling. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Umalis ka na. Please, umalis ka na. Hindi agad kumilo si Daniel. Ngunit nang makita niyang sakit sa mukha ni Rhea, dahan-dahan siyang tumango. Kung yun ang gusto mo, sabi ni Daniel at tumalikod na. Nanatiling nakatayo si Rhea sa gitna ng hardin, umiiyak, hawak ang kanyang rosaryo na tila yun na lamang ang natitirang lakas niya. Lord, bulong ni Rhea, tulungan niyo po ako. Kinabukasan, nasa harap ng kapilya si Rhea, abala sa pagtuturo sa mga bata. Hawak niya ang isang lumang aklat. Pilit pinopokus ang sarili sa bawat salitang binabasa nila. Basahin natin ulit, sabi ni Rhea, pilit pinapakalma ang boses. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi niya maiwasang mapatingin sa kalsada. Dahil naroon na naman ang sasakyan ni Meiko. At tulad ng inaasahan ay diretso ito sa kinaroroonan ni Daniel. Daniel! Masiglang sigaw ni Meiko habang papalapit. Napalingon si Daniel mula sa kanyang ginagawa. Hindi na siya nagulat. Napadalaw ka na naman. Bati ni Daniel kalmadong boses. Siyempre, hindi po pwedeng. Gusto lang kitang makita. Hindi agad sumagot si Daniel at sa di kalayuan, tahimik na nakamasid si Rhea. Pinipilit niyang hindi makinig. Pinipilit niyang mag-focus sa mga bata. Ngunit sa bawat salitang naririnig niya
unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Lumapit naman si Meiko kay Daniel, dala ang isang maliit na basket. May dala ako. Paborito mo. Hindi na niya hinintay ang sagot. Siya na mismong nagbukas nito at kumuha ng pagkain. Tikman mo, sabi ni Meiko, halos isubo pa kay Daniel. Meiko, kaya ko naman. Tanggi ni Daniel. Hayaan mo na ako. Malambing na bulong ni Meiko. At sa sandaling yon, hindi na nakapagpigil si Rhea. Napatingin siya. Kitang-kita niya kung paano inilapit ni Meiko ang pagkain sa labi ni Daniel. Kung paano siya ngumiti. Kung paano siya naging maalaga. At ang mas masakit ay hindi yun tinanggihan ni Daniel. Okay lang po ako, sabi ni Daniel matapos tanggapin ang pagkain. Tila sinusubukang panatilihin ang distansya. Ngunit hindi umatras si Meiko. Sa halip, mas lalo pa siyang lumapit. Pagod ka na naman, sabi ni Meiko tinawakan ang braso ni Daniel. Hindi ka marunong magpahinga? Sanay na po ako, sagot ni Daniel. Hindi dapat, giit ni Meiko. Dahan-dahan niyang hinaplos ang braso ni Daniel. Mula sa kinatatayuan ni Rhea, kitang-kita niya ang lahat. Kung paano umupo si Meiko malapit kay Daniel. Kung paano niya inaayos ang laylayan ng damit nito. Kung paano niya pinupunasan ang pawis nito. Kung paano siyang ngumiti na parang siya ang may karapatang gawin ang lahat ng yun. Napahigpit ang hawak ni Rhea sa kanyang aklat. Hindi niya dapat maramdaman ito. Hindi niya dapat isipin ito. Ngunit bakit? Bakit naninikip ang dibdib niya? Nung hapon ay tahimik sa loob ng kapilya. Nakaupo si Rhea sa isang mahabang bangko. Hawak ang kanyang rosaryo, ngunit hindi niya magawang magdasal. Nakayuko ang kanyang ulo, mabigat ang dibdib. Rhea? Napatingin si Rhea. Sa may pintuan ng kapilya ay nakatayo si Sister Elena, isang nakatatandang madre na matagal nang naglilingkod sa simbahan. Kilala siya sa kanyang kabaitan. Kanina ka pa dyan? Sabi ni Sister Elena habang dahan-dahang lumalapit. Hindi ko po napansin ang oras, sagot ni Rhea, pilit nang ngumiti. Ngunit hindi niya nalinlang ang matanda. May bumabag-habag sa'yo, diretsong sabi ni Sister Elena na upo sa tabi niya. Tahimik si Rhea, hindi siya agad sumagot. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil hindi niya alam kung saan magsisimula. Matagal ka na naming kasama. Kilala na kita. Kapag ganyang kakatahimik, ibig sabihin may dinadala kang hindi mo na kayang sarilinin. Napapikit si Rhea. Hindi ko na kaya, sister. Bulong ni Rhea, nanginginig ang boses. Agad siyang nilapitan ni Sister Elena, hinawakan ang kanyang kamay. Anong nangyayari? Tanong ni Sister Elena. Unti-unting tumulo ang luha ni Rhea. May nararamdaman po ako sa isang lalaki. Sabi ni Rhea. Hindi na nagtanong si Sister Elena kung ano yon. Sa halip, tahimik lamang siyang nakikinig. At alam kong mali. Alam kong hindi dapat. Pero hindi ko mapigilan. Para kanino? Mahinang tanong ni Sister Elena. Sandaling natahimik si Rhea. Parang nahihirapan siyang bigkasin ang pangalan. Kay Daniel. Sa wakas ay nasabi ni Rhea. Ang magsasaka? Tanong ni Sister Elena. Tumango si Rhea habang umiiyak. Hindi ko po sinasadya. Sabi agad ni Rhea. Hindi ko ginusto. Sa umpisa, akala ko awa lang, malasakit lang. Pero habang tumatagal, nagbago. Paano? Tanong ni Sister Elena. Sa paraan ng pagtingin ko sa kanya. Sa paraan ng paghihintay ko sa presensya niya. Sa sakit na nararamdaman ko kapag may ibang babae na lumalapit sa kanya. Napapikit si Rhea, mas lalong napaiyak. Selos. Selos na hindi ko dapat maramdaman. Tahimik na nakinig si Sister Elena. At hindi lang yun. Mahal niya ako. Napatingin si Sister Elena sa kanya. At ako,
Napahigpit ang hawak ni Rhea sa kanyang rosaryo. Mahal ko rin siya. Hinayaan ni Sister Elena si Rhea na matapos. Alam kong mali. May panata ako. Ibinigay ko ng buhay ko sa Diyos. Paano ko ipagpapalit yun para sa isang tao? Gusto mo bang ipagpalit? Mahinang tanong ni Sister Elena. Natigilan si Rhea. Hindi siya agad nakasagot. Hindi ko po alam. At yun ang pinakatapat na sagot na kaya niyang ibigay. Rhea, sabi ni Sister Elena, hinawakan ng kanyang mga kamay. Walang masamang maramdaman ang nararamdaman mo. Napailing si Rhea. Pero sister, ang pagmamahal ay hindi kasalanan. Napatingin si Rhea sa kanya, puno ng pagkalito. Pero madre ako, giit ni Rhea. Oo, at tao ka rin. Sagot ni Sister Elena. Tahimik si Rhea. Hindi ka naging bato nang pumasok ka sa simbahan. Hindi nawala ang puso mo. Hindi nawala ang kakayahan mong magmahal. Hindi ko alam kung anong tama, sabi ni Rhea. Walang madaling sagot dyan. Pero may isang bagay akong alam. Hindi mo kailangang itangging nararamdaman mo. Napapikit si Rhea. Matagal mo na tong pinipigilan, di ba? Tanong ni Sister Elena. Tumango si Rhea. At mas lalo lang itong lumalala. Opo, makinig ka sa akin. Walang masamang sundin ang puso mo. Napatingin si Rhea sa kanya, tila nagulat. Sister, bulong ni Rhea. Hindi kita sinasabihan na iwan mo agad ang lahat. Ang sinasabi ko, huwag mong ipagkait sa sarili mong katotohanan. Pero paano ang Diyos? Tanong ni Rhea. Ngumiti si Sister Elena. Ang Diyos ang lumikha sa puso mo. At hindi siya nagbibigay ng damdamin para pahirapan ka. Tahimik si Rhea. Siguro, pinibigyan ka niya ng pagkakataon na piliin. Dugtong ng matanda. Piliin? Tanong ni Rhea. Oo, kung saan ka magiging totoo. Kung saan ka magiging masaya pa. Napahigpit ang hawak ni Rhea sa kanyang rosaryo. Hindi ko po kayang magdesisyon, sabi ni Rhea. Hindi mo kailangang magmadali, sagot ni Sister Elena. Pero masasaktan siya. At masasaktan ka rin kung ipagpapatuloy mong itangging sarili mo. Napatingin si Rhea sa altar. Salamat, sister. Ngumiti si Sister Elena. Nandito lang ako. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, hindi niya itinanggi ang nararamdaman niya para kay Daniel at handa na siyang piliin ang mas magpapasaya sa kanya. Pero may bigla na lamang chismis na kumalat. Kapatid na Rhea! Sigaw ni Aling Cora. Napatingin si Rhea sa pintuan. Sandali lang po. Tumayo siya at mabilis na naglakad papunta roon. Pagbukas niya, bumungad sa kanya si Aling Cora, isa sa mga matatandang babae sa baryo. Ngunit imbes na karaniwang ngiti, kakaibang ekspresyon nito. Parang may halong pag-aalala at takot. Aling Cora, may problema po ba? Tanong ni Rhea, bahagyang kinakabahan. Rhea! Mahinang sabi ni Aling Cora. May kumakalat na usapan sa baryo. Napakunot ang noon ni Rhea. Anong usapan po? Hindi agad sumagot si Aling Cora. Tila nag-aalinlangan nitong magsalita. Sabihin niyo po sa akin. Mariin ngunit mahinahong wika ni Rhea. Huminga ng malalim ang matanda bago nagsalita. Sinasabi nila, may lihim ka raw karelasyon. Sabi ni Aling Cora. Ano po? May mga nagsasabi na gabi-gabi ka raw lumalabas at may nakikitang lalaki na kasama mo sa may bukid. Agad na napailing si Rhea. Hindi po totoo yan. Hindi pa doon natatapos. Putol ni Aling Cora. May kumakalat ding mga larawan.
Larawan? Napaatras si Rhea. Mga larawan na. Magkasama kayo ng isang lalaki. Hindi na natuloy ng matanda ang sasabihin. Nanlamig ang buong katawan ni Rhea. Hindi po yan totoo. Mariin na sabi ni Rhea ngunit nanginginig ang kanyang boses. Wala po akong… Alam ko. Agad na sagot ni Aling Cora. Naniniwala ako sa iyo anak. Pero hindi lahat. Hindi lahat ay katulad ko. Dugtong ng matanda. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Rhea. Sa kabilang bahagi ng baryo, maliwanag ang ilaw sa malaking bahay ng mga hasyendero. Sa loob ng isang maluwang na silid, nakaupo si Meiko sa harap ng salamin habang dahan-dahang sinusuklay ang kanyang mahabang buhok. Sa kanyang labi ay may bahid ng mapanuksong ngiti. Ang dali lang pala. Sa mesa sa tabi niya ay nakakalat ang ilang litrato, mga larawang kuha mula sa malayo. Si Rhea at si Daniel na magkasama sa bukid, nag-uusap. May isang litrato pa na tila nahulog si Rhea at sinalo siya ni Daniel. Isang sandaling walang mali siya, ngunit sa lente ng kamera nagmukhang masyadong malapit. Konting edit lang, konting dagdag kwento. Bulong ni Meiko habang hinahaplos ang isang larawan. At ayan na. Biglang bumukas ang pinto. Senyorita Meiko! Pumasok ang isa sa kanyang mga katulong, halatang kinakabahan. Ano? Malamig na sagot ni Meiko, hindi man lang tumitingin. Kumakalat na po sa baryo ang mga pinagawa niyo. Sagot ng kasambahay, ngumiti si Meiko. Talaga? Opo, marami na pong naniniwala. Sagot ng kasambahay. Dahan-dahang tumayo si Meiko at tumarap sa katulong. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kakaibang saya. At si Sister Rhea? Tanong niya. Pinag-uusapan na po siya ng mga tao. May ilan pa pong galit. Sagot ng kasambahay. Lalong lumawak ang ngiti ni Meiko. Good. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang isa sa mga litrato. Tinitigan niya yon. Ang mukha ni Rhea na puno ng inosente at kabutihan. Let's see kung gaano katibay ang kabanalan mo. At sa isang iglap, pinunit niya ang larawan. Kinabukasan, habang naglalakad si Rhea papunta sa maliit na kapilya, ramdam niya ang bawat titig ng mga taong kanyang nadaraanan. May ilan na umiiling, may ilan na nagbubulungan, may ilan na lantaran siyang tinitingnan mula ulo hanggang paa. Parang hinuhusgahan. Bawat salitang naririnig niya ay parang kutsilyong tumatama sa kanyang puso. Ngunit pinili niyang magpatuloy. Pagpasok niya sa kapilya, napansin niyang kokonte ang mga taong dumalo at ang ilan pa sa mga naroon ay hindi man lang tumingin sa kanya. Lumapit siya sa altar, pilit na pinatatag ang sarili. Ngunit bago pa siya makapagsimula, may isang babaeng tumayo mula sa likuran. Hindi ka karapat-dapat na manguna sa amin, sabi ng babae. Napatigil si Rhea, lahat ng matay napunta sa babaeng nagsalita. Paano ka namin paniniwalaan? Kung ikaw mismo, nilalabag mong panata mo. Dagdag ng babae. Hindi po totoo yan. Sagot ni Rhea, nanginginig ngunit matatag ang boses. Wala po akong ginagawang masama. Talaga lang? Singit ng isa pang lalaki. Yung mga litrato. Tahimik ang buong kapilya, parang hinihintay ang kanyang sagot. Hindi po totoong mga yon. Muling sabi ni Rhea. Madali lang magsinungaling. Putol ng babae. Hindi ako nagsisinungaling. Bulong ni Rhea, ngunit halos hindi na niya marinig ang sarili. At sa likod ng kapilya, tahimik na nakatayo si Meiko. Nakangiti siyang pinagmamasdan ng lahat. Paglabas ni Rhea ng kapilya, hindi na niya napigilan ang sarili. Mabilis siyang naglakad. Pilit tinatakasan ang mga matang patuloy na sumusunod sa kanya. Hanggang sa marating niya ang likod ng simbahan, isang tahimik na lugar kung saan siya madalas mag-isa. Doon, tuluyan siyang napahinto at dahan-dahang napaupo sa lupa. Hindi na niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Panginoon! Basag ang boses na bulong ni Rhea. Ano po ang nangyayari? Hindi niya maintindihan. Hindi niya alam kung paano niya ipagtatanggol ang sarili laban sa kasinungalingang hindi naman niya ginawa.
At mas masakit, hindi niya alam kung bakit parang may bahagi sa kanya na natatakot. Hindi lang dahil sa paninira, kundi dahil sa isang bagay na totoo. Si Daniel. Bigla niyang naalala ang mga sandaling magkasama sila. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya at ang paraan ng pagtingin niya rito. Rhea. Napatingin si Rhea at doon niya nakita si Daniel. Punong-puno ng pag-aalala ang mukha nito. Ayos ka lang ba? Hindi agad nakasagot si Rhea. Tinitigan niya ito at sa isang iglap, lalo pang sumikip ang kanyang dibdib. Umalis ka na. Ano? Umalis ka na. Huwag ka nang lalapit sa akin. Rhea, ano bang… Hindi mo ba naririnig ang mga sinasabi nila? Putol ni Rhea, nanginginig ang boses. Dahil sa'yo. Dahil sa atin. Wala tayong ginagawang masama. Depensa ni Daniel. Pero hindi yun ang nakikita nila. Sigaw ni Rhea, tuluyang napaiyak. Tahimik si Daniel. Please. Bulong ni Rhea. Tulungan mo ko. Paano? Lumayo ka sa akin. Hindi agad nakasagot si Daniel. Kung talagang gusto mo kong tulungan. Dagdag ni Rhea, pilit pinipigilan ng hikbi. Kalimutan mo ko. Masakit ang mga salitang yon para sa kanilang dalawa. Ngunit kailangan, sa di kalayuan, muling nakamasid si Meiko. At sa pagkakataong ito, mas lalo siyang natuwa. Simula pa lang yan, Sister Rhea. Bulong ni Meiko. Isang umaga sa kumbento, tahimik na nakaupo si Rhea sa isang maliit na silid. Ang opisina ng kura paroko. Nakaharap siya sa 3 pare at isang madre mula sa diocese na ipinadala upang magsagawa ng investigasyon. Nakapatong sa mesang ilang papel at sa ibabaw ng mga yon ay ang mga litrato. Parehong litrato na kumalat sa buong baryo. Rhea, Mahinahong bungad ng pinakamatandang pari. naintindihan mo ba kung bakit ka namin ipinatawag? Bahagyang tumango si Rhea. Hindi niya maitaas ang kanyang tingin. Opo, Father. May mga aligasyon laban sa'yo. Dagdag ng isang madre na ikaw ay may lihim na relasyon at ginagamit mong yung tungkulin para sa pansariling interes. Mahigpit na napakapit si Rhea sa kanyang mga kamay. Hindi po totoong mga yon. Mariin na sagot ni Rhea kahit bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Kung ganun, Sabi ng isa pang pare habang itinataas ang isang larawan. ipaliwanag mo to. Dahan-dahang napatingin si Rhea at doon niya nakita ang litrato nila ni Daniel. Yung sandaling sinalusyon nito nang siya'y madulas. Ngunit sa kuhang yon, parang yakap. Tinulungan niya lang po ko, sagot ni Rhea. Pilit pinapanatiling kalmadong sarili. Nadulas po ko sa putik. Gabi ito kinunan. Putol ng madre. Bakit ka nasa labas ng ganoong oras? May dinadalaw po kung may sakit. Kasama siya? Putol ulit ng madre. Natahimik si Rhea. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi sapat. Rhea, Maseryosong wika ng matandang pari. ang panata mo ay malinaw. Kailangan mong umiwas sa kahit anong sitwasyon na maaaring magdulot ng maling interpretasyon. Ginawa ko pong makakaya ko. Wala po kong intensyong… Ngunit nangyari pa rin. Putol ng pare. At dahil dito, Dagdag ng isa pang pare. napipilitan kaming ilagay ka sa ilalim ng masusing investigasyon. Napatigil ang kanyang paghinga. Ibig sabihin po… Suspended ka muna sa iyong mga gawain. At kung mapatunayang may paglabag sa iyong panata… Hindi na nito tinapos ang sasabihin. Hindi na kailangan. Alam ni Rhea ang kahulugan noon. Matatanggal siya. Hindi dahil sa kasalanan ginawa niya, kundi dahil sa kasinungalingan. Unti-unting napapikit si Rhea. Tatanggapin ko po. Nagulat ang mga nasa harap niya. Sigurado ka ba? Tanong ng pari. Tumango si Rhea. Kung yun po ang nararapat, tatanggapin ko. Samantala, sa gitna ng malawak na bukirin, tahimik na nakatayo si Daniel.
Nakatitig siya sa malayo. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip ang mga nangyari. Ang mga bulong-bulungan, ang mga tingin ng tao, at higit sa lahat, ang mukha ni Rhea habang sinasabi nitong lumayo siya. Mariin niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi ko kayang. Bulong ni Daniel, pero alam niyang wala siyang pagpipilian. Kung mananatili siya, lalo lang siyang magiging dahilan ng pagbagsak ni Rhea at hindi niya yon kayang panoorin. Daniel. Napalingon si Daniel. Sa di kalayuan nakatayo si Meiko. Nakasuot ito ng puting bestida, tila walang bahid ng kasamaan. Ngunit sa mga mata nito ay may kakaibang kislap. Anong kailangan mo? Malamig na tanong ni Daniel. Dahan-dahang lumapit si Meiko. Balita ko, iniimbestigahan na si Sister Rhea. Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Daniel. Anong kinalaman mo dun? Ngumiti si Meiko, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Wala naman, concern lang ako. Hindi kita kailangan. Sagot ni Daniel, tatalikod na sana, pero kailangan mo ko. Napatigil siya, humakbang papalapit si Meiko, halos magkalapit na sila. Alam mo naman kung gaano kabilis maniwalang mga tao. Isang salita lang, isang kumpirmasyon. At tuluyan ng mawawala sa kanya ang lahat. Napatingin si Daniel dito, puno ng galit. Ikaw may gawa nito. Kung gusto mong tumigil ang lahat ng to, may magagawa ka. Hindi ako makikipaglaro sa'yo. Sagot ni Daniel, hindi to laro. Sandaling natahimik si Daniel. Alam niyang sa isang iglap ay kayang sirain ni Meiko ang lahat. At ano ang gusto mo? Simple lang. Lumayo ka kay Rhea. At hindi lang yon. Kailangan mong ipakita sa lahat na wala kang pakialam sa kanya. Hindi ko kayang. Kung hindi, ipagpapatuloy ko ang lahat ng to hanggang sa wala nang maniwala sa kanya. Parang pinipiga ang puso ni Daniel. Bakit mo ginagawa to? Dahil gusto kita. At ayokong may ibang babae na makuhang hindi ko kayang makuha. Hindi agad nakasagot si Daniel, pero dahan-dahan siyang yumuko. Pasensya na. Para saan? Pasensya na kung hindi ko kayang ibigay ang gusto mo. Saglit na natahimik si Meiko, ngunit bago pa ito makapagsalita ay nagpatuloy si Daniel. Pero kung kailangan kong lumayo, para sa kanya, gagawin ko. Bahagyang ngumiti si Meiko. Good choice. Pero wag mo na siyang gagalawin. Tama na. Hindi sumagot si Meiko, ngunit sa mga mata nito ay walang katiyakan. Gagawin ko ang parte ko. Lalayo ako, mawawala ako sa buhay niya. At sa pagkakataong yon, pakiramdam niya may bahagi sa kanya na tuluyang nawala. Siguraduhin mo lang na titigil na ang lahat. Ngumiti lang si Meiko. Kinagabihan, tahimik ang buong baryo. Sa loob ng kumbento, mag-isa si Rhea sa kanyang silid. Wala na ang dati niyang mga gawain. Wala na ang kanyang mga responsibilidad. At tila, wala na rin ang kanyang sarili. Tahimik siyang nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang rosaryo. Ngunit hindi siya makapagdasal. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Bigla niyang narinig ang mahinang katok sa bintana. Napalingon siya at doon sa labas, sa dilim ay nakita niya si Daniel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Agad siyang tumayo at lumapit. Anong ginagawa mo dito? Tinitigan siya ni Daniel at sa mga mata nito may sakit, may pamamaalam. Paalam, Rhea. Ano? Bulong ni Rhea. Hindi na ako babalik. Bakit? Mas makakabuti to. Para kanino? Napaiyak na tanong ni Rhea. Para sa akin o para sa'yo? Hindi agad nakasagot si Daniel. At bakit parang ako lang nasasaktan? Napapikit si Daniel. Pasensya na. Yan lang ba ang masasabi mo? Umiiyak na sigaw ni Rhea kahit pilit niyang hinaan ang boses. Pasensya na. Hindi kita kayang ipaglaban. Parang sinaksak ang puso ni Rhea.
Pero mahal kita. Dagdag ni Daniel. Napatigil siya, ngunit bago pa siya makapagsalita ay umatras na si Daniel. At dahil mahal kita, lalayo ako. Daniel! Ngunit huli na dahil tumalikod na ito at sa bawat hakbang palayo, parang unti-unting nawawala ang lahat kay Rhea. Hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa dilim at sa gabing yon, hindi lang pangalan ni Rhea ang nasira, kundi pati ang kanyang puso. Isang hapon, sa loob ng kapilya, muling nagtipon ang mga tao, hindi para sa misa, kundi para sa hatol. Tahimik na nakatayo si Rhea sa harap, suot ang kanyang simpleng abito. Nakayuko ang kanyang ulo at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa rosaryo. Sa harap niya, naroon ang mga pari, ang madre mula sa diocese at halos buong baryo. Lahat ay nakatingin sa kanya. May ilan na may awa, ngunit mas marami ang may pagdududa. Rhea! Bungad ng matandang pari. Sa kabila ng iyong mga paliwanag, nananatili ang bigat ng ebidensya laban sa iyo. Tahimik si Rhea, hindi siya sumagot. Bilang isang lingkod ng simbahan, dagdag ng madre, inaasahan sa iyo ang pagiging huwaran. Ngunit ang mga nangyari, tatanggapin ko po. Biglang napatingin ang lahat kay Rhea. Dahan-dahan siyang nagtaas ng tingin. Tatanggapin ko po ang anumang kaparusahan. Ulit ni Rhea, mas malinaw na ngayon ang kanyang boses. Kung yun pong makakabuti, hindi lang para sa akin, kundi para sa simbahan. Rhea, bulong ng isang matanda sa likuran. Hindi ko po hahayaang madungisan ang pangalan ng simbahan dahil sa akin. Dugtong ni Rhea. Sa gilid ng kapilya ay nakatayo si Meiko. Tahimik, ngunit sa kanyang mga labi may bahid ng tagumpay. Kung ganon, sabi ng pare, simula ngayong araw, ikaw ay pansamantalang tatanggalan ng tungkulin habang nagpapatuloy ang investigasyon. Napatango si Rhea. Salamat po. At sa sandaling yon, tuluyan na niyang tinanggap ang lahat. Sandali! Biglang umugong ang isang boses mula sa labas ng kapilya. Lahat ay napalingon at doon sa pintuan ay nakita nila si Daniel. Hinihingal, pawisan at halatang kagagaling lang sa mahabang pagtakbo. Nanlaki ang mga mata ni Rhea. Daniel? Hindi ako papayag. Mariin na sabi ni Daniel habang papasok sa loob. Agad siyang hinarang ng ilang lalaki. May kailangan akong sabihin. Napatayo ang mga pari sa isa't isa. At ano yun? Tanong ng matandang pari. Huminga ng malalim si Daniel at saka siya tumingin kay Rhea. Atensyon po sa inyong lahat. Malakas na sabi ni Daniel. Tahimik ang buong kapilya. Ang mga kumakalat na litrato at chismis tungkol kay Sister Rhea. Saglit siyang tumigil at saka tumingin kay Meiko. Hindi po siyang may kasalanan. Biglang kumunot ang noon ni Meiko. Kung hindi siya, sino? Tanong ng isang lalaki. Mariing napakuyom ang kamao ni Daniel. Ang totoo. Daniel, tama na! Biglang singit ni Meiko. Pilit kalmadong boses, ngunit hindi siya pinansin nito. Ang may gawa ng lahat ng yun ay... Tumigil ka! Mas madiin na utos ni Meiko. Naniningkit ang mga mata. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na umatras si Daniel. At ang may gawa ng lahat ng yon ay si Meiko. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Nagsimula ng magbulungan at si Meiko ay natigilan. Sinungaling! Sigaw ni Meiko. Wala ka ebidensya! Meron ako. Sagot ni Daniel. Diretsong tingin kay Meiko. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang ilang papel at litrato. Ang mga orihinal na kuha at ang mga edited na version. Lumapit siya sa harap at ibinigay yon sa mga pari. Isa-isang tiningnan ng mga ito ang mga ebidensya. Makikitang malinaw na pagkakaiba. Ang mga orihinal na litrato na walang mali siya at ang mga binagong bersyon na kumalat sa baryo. Hindi lang yan. May mga taong inutusan niya para magpakalat ng chismis. Sinungaling ka! Sigaw ni Meiko. Nanginginig ang boses. Wala kang patunay! Gusto mo ba ng patunay? Malamig na sagot ni Daniel. Natahimik si Meiko. Ang katulong mo, umamin na.
Parang biglang nawala ang kulay sa mukha ni Meiko. Hindi! Bulong ni Meiko. Sinabi niya kung paano mo pinagawa ang lahat. Kung paano mo piniling malitrato. Kung paano mo siniguradong masisira si Rhea. Tahimik ang lahat. Walang makapagsalita. Bakit mo ginawa to? Tanong ng isang matanda kay Meiko. Hindi agad sumagot si Meiko. Dahil mahal ko siya! Sigaw ni Meiko na tuluyang napaiyak. Lahat ay nagulat. Napatingin siya kay Daniel. Matagal na kitang gusto. Pero ikaw, nanginginig ang boses ni Meiko. Mas pinili mo siya. Tahimik si Daniel. At siya pa talaga? Dagdag ni Meiko. Puno ng galit at sakit ang kanyang mga mata. Isang madre! Napapikit si Rhea. Hindi mo ba naiisip kung gaano ko nasaktan? Umiiyak na sigaw ni Meiko. Sanay akong nakukuha ang lahat. Pero ikaw, hindi kita makuha. Tahimik ang buong kapilya. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi na umatras si Daniel. Hindi ako bagay sa'yo. Diretsong sabi ni Daniel. Parang sinampal si Meiko ng katotohanan. At hindi mo kailanman makukuha ang isang tao sa pamamagitan ng paninira. Tumahimik ka! Sigaw ni Meiko. Matagal na akong nanahimik, pero hindi na ngayon. At saka humarap si Daniel kay Rhea. At sa harap ng lahat, nawala ang takot niya. Ang totoo, Nagsimula si Daniel, bahagyang nanginginig ang boses. mahal ko si Rhea. Mas lalong nagkaroon ng bulungan. Hindi siya kasalanan. Hindi siyang lumapit, kundi ako. Nanlaki ang mga mata ni Rhea. Pinilit kong ilayo ang sarili ko. Pinilit kong kalimutan. Pero hindi ko kaya. At kung may kasalanan man dito, Tumingin si Daniel sa mga pare. ako yun. Daniel! Bulong ni Rhea, nangingilid ang luha. Pero siya, Muling tumingin si Daniel sa kanya. wala siyang ginawang masama. Ang nararamdaman namin, hindi namin pinili. Nangyari lang. Parang pinipiga ang puso ni Rhea sa bawat salita ni Daniel. At kahit anong mangyari, hindi ko ikahihiya yun. Tuluyang pumatak ang luha ni Rhea. Sa unang pagkakataon, may lumaban para sa kanya. Daniel! Mahinang tawag ni Rhea. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Sa gitna ng katahimikan, unti-unting napaurong si Meiko. Hindi niya matanggap. Hindi niya kayang tanggapin. Hindi. Bulong ni Meiko. Hindi pwede. Ngunit malinaw na ang lahat. Nasa kamay na ng simbahan ng katotohanan at ang kasinungalingan ay tuluyan ng nambunyag. Ngunit kasabay ng pagbagsak ni Meiko ay ang paglantad ng isang lihim na hindi na maitatago. At sa araw na yon, hindi lang pangalan ni Rhea ang nalinis, kundi pati ang kanilang mga puso na ngayon ay lantad na sa lahat. Hindi pa rin humuhupa ang bulungan sa loob ng kapilya kahit matapos ang revelasyon. Meiko! Sigaw ng ina ni Meiko. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na boses mula sa likuran. Napalingon ng lahat. At doon nila nakitang mag-asawang hasyendero, ang mga magulang ni Meiko, na mabilis na papasok sa loob ng kapilya. Matigas ang mukha ng kanyang ama, habang ang kanyang ina naman ay halatang nagpipigil ng galit at hiya. Anong ibig sabihin nito? Mariing tanong ng kanyang ama habang papalapit. Hindi agad nakasagot si Meiko. Sa unang pagkakataon, nawalan siya ng boses. Sumagot ka! Sigaw ng ama dahilan para mapaatras ang ilang tao. Napayuko si Meiko. Totoo po. Mahinang sabi ni Meiko. Anong sabi mo? Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang ina. Ginawa ko po. Nanginginig na ulit ni Meiko. Ako ang nagpakalat ng mga litrato. Ako ang nag-utos. Hindi na niya natapos ang sasabihin. Isang malakas na sampal ang umalingaw-ngaw sa buong kapilya. Napapikit ang lahat at si Meiko naman ay napaatras. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi niya. Nanginginig ang buong katawan. Hindi kita pinalaki para maging karito! Galit na sigaw ng kanyang ama.
Sa dami ng biyayang meron ka, gumawa ka pa ng kasinungalingan para sirain ng ibang tao. Papa! Basag ang boses ni Meiko. Tumahimik ka! Putol ng ama. Tahimik ang buong kapilya. Walang kahit sinong nangahas magsalita. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Dagdag ng kanyang ina. Umiiyak na rin. Hindi mo lang sinirang pangalan ng babaeng yan. Sinira mo rin ang dangal ng pamilya natin. Unti-unting napayuko si Meiko. Humingi ka ng tawad. Mariing utos ng kanyang ama. Napatigil si Meiko. Ngayon na. Dugtong ng kanyang ama. Lahat ng matay nakatutok sa kanya. Dahan-dahan namang napatingin si Meiko kay Rhea at sa unang pagkakataon, wala nang galit sa kanyang mga mata. Wala nang inggit. Wala na ang yabang. Ang natira na lang ay hiya. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit kay Rhea. Paglapit niya, hindi siya agad nakapagsalita. Hindi niya magawang tumingin diretso hanggang sa bigla siyang lumuhod kaya nagulat ang lahat lalo na si Rhea. Meiko, bulong ni Rhea, ngunit hindi siya pinansin ito. Nakayuko si Meiko habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Patawad. Tahimik ang buong paligid. Patawad, Rhea. Sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Sa lahat ng kasinungalingang pinakalat ko. Hindi na niya napigilan ang pag-iyak. Galit ako sa'yo. Naiinggit ako sa'yo. Tuloy-tuloy na sabi ni Meiko. Dahil kahit wala kang kayamanan, kahit simple ka lang, ikaw ang pinili niya. Napapikit si Rhea. Akala ko. Hikbi ni Meiko. Kapag nawala ka, magiging akin siya. Napailing si Meiko. Pero mali ako. Hindi ko dapat ginawa yon. Hindi ko dapat sinira ang buhay mo para lang makuha ang gusto ko. At ngayon, handa akong tanggapin ng kahit anong kaparusahan. Unti-unting tumulong luha ni Rhea. Sa harap niya, ang babaeng sumira sa kanya ay ngayon nakaluhod, humihingi ng tawad. Dahan-dahan siyang lumapit. Tumayo ka. Ngunit umiling si Meiko. Tumayo ka. Nag-atubili si Meiko. Ngunit sa huli ay sumunod siya. Dahan-dahan siyang tumayo. Ngunit hindi pa rin makatingin. Nasaktan mo ko. Alam ko. Hindi lang ako. Pati ang mga taong naniwala sa akin. Pati ang simbahan. Alam ko. Ulit ni Meiko na umiiyak. Hindi madaling kalimutan ang ginawa mo. Hindi ko inaasahan na mapapatawad mo ko agad. Tahimik si Rhea at saka dahan-dahan siyang huminga. At hindi ko pa kayang magpatawad ngayon. Parang tinusok ang puso ni Meiko, ngunit tumango pa rin siya. Naintindihan ko. Pero, pinipili kong hindi magtanim ng galit. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayokong maging katulad mo. Tuluyang napaiyak si Meiko. Hindi ko na maibabalik ang mga nasira ko. Hikbi ni Meiko. Hindi na. Pero pwede mong baguhin ang sarili mo. Salamat. Ngunit bago pa siya makapagsalita ulit, biglang lumapit ang kanyang ina at hinawakan siya sa braso. Uuwi tayo. Malamig na sabi ng ina. Wala nang pagtutol si Meiko. Tahimik siyang sumunod. Napabuntong hininga si Rhea at napatingin kay Daniel nang umiti sa kanya bago umalis. Ilang linggong lumipas ngunit hindi pa rin tuluyang nawawala ang ingay sa baryo, sa palengke, sa kanto, sa ilalim ng punong mangga kung saan madalas magtipon ang mga matatanda. Iisa pa rin ang paksa. Ang ginawang paninira ni Meiko. Pabulong man o lantaran, paulit-ulit na binabanggit ang pangalan niya. Kasamang kahihiyan ng kanyang ginawa. Maging ang pamilya niya na dati kinatatakutan at nirerespeto ng lahat, ngayon ay tila umiiwas sa mata ng baryo. May mga nakakita raw na personal na pumunta ang kanyang mga magulang sa simbahan, tahimik na nakikipag-usap sa kura paroko upang humingi ng tawad. At sa gitna ng lahat ng iyon, piniling manahimik ni Rhea.
Hindi na siya bumalik agad sa dati niyang tungkulin, ngunit unti-unti siyang nakikitang muli sa paligid. Tumutulong sa mga bata, nag-aabot ng pagkain at tahimik na nagdarasal sa sulok ng kapilya. Ngunit kahit bumabalik ang tiwala ng ilan, may kulang pa rin at alam niya kung ano yon. Isang hapon habang nagdidilig si Rhea ng mga halaman sa maliit na hardin ng kumbento, narinig niya ang bulong ng 2 batang babae sa di kalayuan. Ate, totoo ba na aalis na si Kuya Daniel? Tanong ng isang bata. Yun ang sabi ni nanay. Pupunta raw siyang Maynila para magtrabaho. Sagot naman ng batang kasama nito. Napatigil si Rhea. Hindi na niya namalayang tumigil na ang pagdidilig niya. Kinagabihan, tahimik ang hardin. Tanging ilaw ng buwan ang nagbibigay liwanag sa paligid. At doon, sa ilalim ng punong santol ay nakatayo si Daniel. May dala siyang maliit na bag. Parang handa nang umalis anumang oras. Tahimik siyang nakatingin sa langit, ngunit halatang malayo ang iniisip. Daniel. Napalingon siya kay Daniel. Gulat siya nang makita si Rhea. Rhea, anong ginagawa mo dito? Balita ko, aalis ka na raw. Napabuntong hininga si Daniel. Sinong nagsabi sa'yo? Hindi na mahalaga. Totoo ba? Oo. Kailan? Bukas ng umaga. Ang bilis. Mas mabuti na rin para matapos na ang lahat. Anong matatapos? Tanong ni Rhea, bahagyang nanginginig ang boses. Lahat. Ang gulo, ang problema. Ang tayo? Napatigil si Daniel. Hindi agad siya nakasagot. Ganun na lang? Mahina ngunit masakit na tanong ni Rhea. Iiwan mo na lang ako? Akala mo ba kaya kong tanggapin na mawala ka na lang bigla? Rhea. Hindi ako naging okay. Putol ni Rhea, tuluyang napaiyak. Araw-araw kitang hinahanap. Parang pinipiga ang puso ni Daniel. Napabuntong hininga si Rhea at hindi niya tinagong nararamdaman. Pinipili kita, Daniel. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Rhea, alam mo bang sinasabi mo? Alam ko. At ang pagiging madre mo? Tatalikuran ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Daniel. Hindi. Hindi pwede. Matagal ko na tong pinag-isipan. Akala ko kaya kong kalimutan ang nararamdaman ko pero hindi. Hindi mo kailangan gawin to para sa akin. Hindi ko ginagawa to para sa'yo. Ginagawa ko to para sa sarili ko. Dahil ngayon ko lang naintindihan na hindi kasalanan ng magmahal. At kung may mali man, hindi yun ang nararamdaman ko para sa'yo. Kundi ang pagsisinungaling ko sa sarili ko. Rhea. Pagod na ako. Pagod na ako itago. Pagod na akong matakot. At kung aalis ka, nanginginig ang boses ni Rhea. Isama mo ko. Hindi alam ni Daniel ang sasabihin dahil hindi niya akalain na siya ang pinipili ni Rhea ngayon. Rhea. Sa wakas ay nakapagsalita si Daniel, ngunit puno ng pag-aalala ang boses niya. Sigurado ka ba? Hindi biro to. Mas sigurado ako ngayon kaysa dati. Baka pagsisihan mo. Hindi. Kung kasama kita. Dahan-dahang inilapag ni Daniel ang kanyang bag at saka siya lumapit hanggang sa halos magkalapit na sila. Sigurado ka? Sigurado ako. Kung ganun, hindi na ako aalis mag-isa. Dahil isasama kita. Mas lalong napaiyak si Rhea. Naniyakap na si Daniel na napaiyak na rin dahil sa sayang nararamdaman. At gagawin ni Daniel ang lahat para hindi magsisi si Rhea na siyang pinili nito. 5 taon ang lumipas at tila napakalayo na ng nakaraan sa kasalukuyang buhay ni Rhea at Daniel.
Sa isang payak ngunit masayang tahanan sa gilid ng bukirin, umuusbong ang isang buhay na pinili nila ng buong tapang at pagmamahal. Hindi man marangya, punong-puno naman ito ng saya at kapayapaan. May 2 na rin silang anak. Hindi naging madali ang landas na pinili niya. Maraming gabi ng pag-aalinlangan. Maraming sandaling kinailangan niyang harapin ang sariling konsensya. Ngunit sa paglipas ng panahon, napagtanto niyang ang kanyang desisyon ay hindi pagtakas, kundi isang pagtanggap sa sarili, sa damdamin at sa katotohanang ang pagmamahal ay hindi kailanman naging kasalanan. Sa piling ni Daniel, natutunan niyang maging buo ng walang tinatago. At sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang pinapatunayan sa sarili ng pag-alis niya bilang madre ay hindi pagkatalo, kundi ang simula ng isang buhay na totoo at tunay na masaya. Isang hapon, nakalatag ang isang simpleng banig sa ilalim nito. May ilang pagkain sa gilid. Naupo si Rhea sa banig. Maingat na iniaayos ang maliit na kumot na nakabalot sa isa sa kanilang kambal. Sa tabi niya, si Daniel naman ay hawak ang isa pang sanggol. Dahan-dahang inaalo habang pinagmamasdan ng paligid na tila ba gusto niyang itatak sa alaala ang bawat sandaling ito. Hindi ko akalaing darating ako sa ganito. Sa alin? Sa ganitong klaseng buhay. Simple lang pero buo. Tahimik pero masaya. Dahan-dahang inilapit ni Daniel ang sanggol na hawak niya sa banig. Siniguradong komportable ito bago siya lumapit kay Rhea. Umupo siya sa tabi nito, halos magkadikit ang kanilang mga balikat. Pinili mo to. At pinili mo ko. Oo, at araw-araw, pinipili kita ulit. Hindi na napigilan ni Daniel ang sarili. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Rhea. Salamat. Para saan? Sa lahat. Sa pagpili sa akin kahit alam mong hindi madali. Sa pagbitaw sa buhay na nakasanayan mo. Sa pagtitiwala na kaya nating bumuo ng sarili nating mundo. Napababa ang tingin ni Rhea, ngunit hindi niya napigilan ang ngiting sumilay sa labi niya. Hindi rin madali sa'yo. Tinanggap mo ako. Kahit alam mong may dala akong mga pagdududa, takot at nakaraan. Kasama ka dun. At kung kasama ka, wala akong pakialam sa iba. Napatawa si Rhea, marahan lamang, upang hindi magising ang mga sanggol. Saglit silang natahimik, kapwa nakatingin sa 2 sanggol na mahimbing na natutulog sa gitna nila. Ang isa ay bahagyang gumalaw, tila naghahanap ng init, kaya agad itong inayos ni Rhea, marahang tinapik ang kumot. Ang liit-liit pa nila. Parang kahapon lang, iniisip pa lang natin kung kakayanin natin. Kinaya natin. Kinakaya pa lang. Hindi. Kinaya na natin. Tingnan mo sila. Napatingin si Rhea sa kambal. At sa sandaling yon, lahat ng pagdududa na minsang bumalot sa kanya ay unti-unting naglaho. Napalitan ng isang malinaw na katotohanan. Ito ang buhay na para sa kanya. Masaya ako. Walang kahit anong bahagi ng puso kong nagsasabing mali ang pinili ko. Ako rin. Lumapit siya ng konti, sapat para maabot ang noo ni Rhea at marahang hinalikan nito. Salamat sa pagtitiwala at pagpili sa akin. Alam kong hindi naging madali sa iyong umalis sa pagiging madre. Napangiti si Rhea, marahang inilapit ang sarili kay Daniel habang magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay. Hindi rin naging madali sa'yo. Ang dami mong pinagdaanan at kahit kailan hindi mo ako pinabayaan. Napayuko si Daniel, tila tinatago ang bahagyang pagkapahiya sa mga salitang yon. Marahan niyang hinaplos ang kamay ni Rhea gamit ang hinlalaki niya. Rhea, kung alam mo lang kung gaano ko nagpapasalamat sa iyo. Hindi ko akalaing may taong katulad mo na pipili sa akin. Napipili sa ganitong klaseng buhay. Pinili kita kasi mahal kita, Daniel. Hindi dahil madali, kundi dahil ikaw yon. Sandaling natahimik si Daniel bago siya napangiti. Inabot niya ang mukha ni Rhea at marahang hinaplos ang pisngi nito. Salamat. Salamat sa pag-alis mo sa buhay na nakasanayan mo. Para sumama sa akin. Hindi ko kayang ibigay sa iyong marangyang buhay pero pangako, ibibigay ko lahat ng kaya ko
Hindi ko kailangan ng marangyang buhay. Masaya na ako sa ganito. Basta kasama kita. Unti-unting lumambot ang mga mata ni Daniel. Dahan-dahan niyang inilapit ang noo niya sa noo ni Rhea. Pinikit ang mga mata at saglit na ninamnam ang sandali. Mahal kita. Mahal din kita. Unti-unting na-realize ni Rhea na wala palang mali sa pagmamahal. Dati, akala niya love was something she had to sacrifice. Something na kailangang talikuran para sa mas tamang landas. Pero ngayon, ramdam niya, love can also be pure, peaceful and right. Sa ilalim ng tahimik na kalangitan at sa gitna ng simpleng buhay na kanilang binuo, natagpuan ni Rhea at Daniel ang isang pagmamahal na hindi kailangang ipagsigawan. Minsan, akala natin ang tamang landas ay yung tahimik, siguradong ruta, yung walang risk, walang gulo. But life doesn't always work that way. Sometimes, choosing love means facing fear, doubts, and uncertainty. Hindi lahat ng desisyon na taliwas sa nakasanayan ay mali. Tulad ni Rhea, ang tunay na calling ay hindi lang nasusukat sa obligasyon, kundi sa kung saan ka nagiging totoo sa sarili mo. Love is not a sin. It becomes wrong only when it is selfish and empty. Pero kapag ito'y puno ng respeto, sakripisyo at paninindigan, it becomes something worth choosing every single day. Sa huli, ang tunay na kaligayahan ay matatagpuan sa pagiging totoo, sa sarili at sa pusong pinili mong mahalin.